Tahasang ninakaw ang lahat. Ang pag-ibig ko, ang pawis ko, at ang huling danggal ng aking ina. Habang nagpapakasasa ang mga traidor sa nakaw na yaman, nakaluhod sa putikan ang nanay kong nagmamakaawa. Amoy, usok at walang kwenta, ang malupit na sumpa ng lalaking minahal ko. Ngunit, nagkakamali sila ng sinira. Mula sa abo ng aming inihawan, babangon ako para sunugin ang kanilang kasakiman. Handa na ba silang harapin ang karma? Ma, nandiri na ako sa amoy usok niya. Amoy inihaw na at pawis na nakakapit sa balat niya. Konting tiis na lang, makuha lang natin ang titulo ng lupa ng nanay niya, tapos na kalbaryo ko sa babaeng yan. Isang dangkal lamang ang awang ng pinto ng kwarto, sapat na upang tumagos ang mga salitang kasing talim ng patalim patungo sa dibdib ni Wilhelmina. Sa kanyang panginginig, dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay ang paboritong puting polo ni Renato. Ang damit na buong magdamag niyang pinaplansa, iningatan at inalagaan upang magmuha itong perpekto para sa mahalagang interview ng lalaki ngayong umaga. Walang luhang bumagsak, walang sigaw na pumunit sa tahimik na umaga. Sa halip, naramdaman ni Wina ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na pasilyo. Nangapa siya ng hangin dahil biglang sumikip ang kanyang lalamunan, tila may nakabara na pinipigilan ang paghinga niya. Nakagat niyang ibaba ng kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay, ang lalaking pinang-arap niya makasama sa harap ng altar habang nabubuhay, ay tinatawag lamang siyang isang kalbaryo. "Hayaan mo na, anak," sagot ng boses ni Lourdes, ang inang tinuring ni Wina na parang tunay na ina. "Gamitin mo lang muna ang utotong yan. Kapag napapirma mo na ang matanda, tayo na ang may-ari ng pwesto sa terminal. Saka mo na siya sipain pabalik sa kalsada kung saan siya nababagay. Ang mahalaga ngayon, makuha natin ang lupa." Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Wina. Dahan-dahan siyang yumuko, nanginginig ang mga daliring pinulat ang nahulog na puting polo sa sahig. Pinagpagan niya ang alikabok sa tilang puti, isang nakapanlulumong kilos ng pagmamahal na iginagawad niya pa rin sa mga taong tinatapak-tapakan lamang ang kanyang pagkatao. Ang kanyang utak ay nagmamakaawang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Bumulaga sa kanya si Lourdes. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ng matanda nang makita si Wina na nakatayo sa pasilyo. Ang malademonyong tinig kanina ay mabilis na napalitan ng pilit at matamis na tono ng isang mapagmahal na ina. Tila walang anumang karumal-dumal na planong pinag-usapan sa loob ng kwartong iyon. "Naku anak, nandiyan ka pala." Malambing na bati ni Lourdes habang hinahaplos ang braso ni Wina. "Salamat talaga sa pag-aalaga mo sa anak ko, ha? Utang na loob namin sa'yo ang lahat ng ito. Napakaswerte ni Renato at ikaw ang mapapang-asawa niya. Wala na kaming mahihiling pa." Nais isigaw ni Wina ang lahat ng naririnig niya. Nais ning ibato sa mukha nito ang kaplastika na sumisira sa kanyang utak. Gusto niyang tanungin kung bakit kailangan nilang gawin ito sa kanya at sa nanay niya. Ngunit pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina na naghihirap sa initan araw-araw. Kung magwawala siya ngayon, wala siyang laban, wala siyang ebidensya. Mapupunta sa wala ang lahat at baka pilitin pa rin nilang kunin ang lupa ng kanyang ina sa ibang mas masamang paraan. Kinain niya ang lahat ng pot. Nilunok niya ang nagbabagang galit na sumusunog sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang mumiti kahit parang binibiyak ng pira-piraso ang kanyang kaluluwa. "Walang anuman po, tita. Para kay Renato? Gagawin ko ang lahat para masigurong magiging maayos ang kinabukasan natin." Tinalikuran niya ang matanda at mabilis na naglakad palayo sa bahay na yon. Parang isang patay na kaluluwang naglalakad sa kalsada si Wina. Bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay may kasamang tahi sa dibdib. Nang makarating siya sa maingay at mausok na terminal ng jeep, natanaw niya ang kanyang ina. Si Rosario. Pawisan, nakayuko, nagpapaypay ng nagbabagang uling habang pinupunasan ang no gamit ang isang lumang bimpo. Nagtitiis sa usok at alikabok,
maibigay lamang ang magandang buhay para sa kanya. Ang usok na pinandidirihan ni Renato ay ang mismong usok na nagpakain, nagpatapos at bumuhay sa kanya. Tinitigan ni Wina ang lumang kawali at ang nagliliyab na apoy sa inihawan ng kanyang ina. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, ibinaon ang mga kuko sa sariling palad hanggang sa mag-iwan ito ng malalim na marka. Paano mo yayakapin ang mundo kung ang mismong taong naging mundo mo ang gustong pumutol sa iyong mga pakpak at magnakaw ng nag-iisang yaman ng iyong ina? Tumingin siya sa kalangitan. Nilalabanan ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya iiyak. Hindi na siya ang Wina na bulag at sunod-sunuran sa ngalang ng pag-ibig. Mula sa araw na ito, ang pag-ibig ay isa na lamang ilusyon. Lalaban siya. Ang baga ng uling ay nagliliyab sa gitna ng takip silim, nagbibigay ng init na sumasalungat sa matinding panlalamig na nararamdaman ni Wina. Dahan-dahang idinampi ni Rosario ang kanyang magaspang, ngunit maiinit na palad sa pisngi ng kanyang anak. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng matanda nang maramdaman ang tila yelong lamig ng balat ni Wina. Tinanong ng matanda kung bakit nanginginig ang kanyang anak kahit na balot ito ng pawis. Tipid na numiti si Wina at nagdahilang masyadong malakas ang aircon sa mall kung saan siya nagtatrabaho. Kahit ang totoo ay ang mismong kaluluwa niya ang nilalamig sa takot at galit na hindi niya maibulalas. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag si Wina ay lumapit na ang isang pamilyar na bulto mula sa gilid ng kalsada. Si Lourdes. May bitbit itong isang maliit at murang kahon ng mamon na tila ba isang napakalaking handog kung iabot nito kay Rosario. Agad na nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid ng terminal. Binalot ni Lourdes ng matamis na ngiti ang kanyang muka, isang ngiting alam na ngayon ni Wina kung gaano kalason. Mare, dumaan lang ako para kumustahin kayo ng paborito kong manugang. Malambing na panimula ni Lourdes habang hinahagod ang likod ni Wina. Alam mo naman, parang tunay na anak na ang turing ko rito. Naalala ko pa nga nung naghihikahos kayo sa tuition niya, di ba ako ang unang nag-abot ng 500 para makapag-exam siya? Ganyan ko kayo kamahal. Parang may kamay na patuloy na sumasakal sa leeg ni Wina tuwing maririnig niya ang pagpapaalala ng utang na loob na yon. 500 piso. 500 piso na pilit nilang binabayarang gamit ang pagpapakumbaba at pang-aalipin sa loob ng 5 taon. Lumapit pa ng kaunti si Lourdes sa inihawan, kunwari ay nag-aalalang tinitigan ng namumula at pagod na muka ni Rosario. Matanda na ang nanay mo, Wina. Awang-awa na ako sa kanya. Bakit hindi na lang ipangalan kay Renato ang pwesto niyo rito para siya na ang mag-asikaso? Para makapagpahinga na ang nanay mo sa bahay. Kami na ang bahala sa inyo. Ang bawat salita ay parang asido na unti-unting lumulusaw sa katinuan ni Wina. Nais niyang isigaw na alam niya ang totoo, na alam niyang ibebenta ng mag-ina ang lupa sa sandaling makuha nila ang titulo at pagkatapos ay itatapon sila sa kalsada. Ngunit kinagat niya ang kanyang dila. Ginamit niya ang kanyang pinakamatamis at pinaka-inosenteng ngiti upang pagtakpan ang nagpupuyos na damdamin. Naku, tita, gusto ko man po sana pero nasa barangay pa po kasi ang mga papeles. Banayad na pagsisinungaling ni Wina habang patuloy na nagpapaypay ng uling. May kailangan pa pong ayusin na pirma galing sa kapitan bago natin makuha. Siguro po ay maghihintay pa tayo ng ilang linggo. Saglit na kumunot ang noni Lourdes, isang patunay ng pagkadismaya, ngunit mabilis din itong napalitan ng peking pag-unawa. Tila naiinitan sa usok, nagsimulang magpunas ng pawis ang matanda gamit ang likod ng kanyang palad. Sa isang pagkilos na sumubok sa hangganan ng kanyang pagtitimpi, kumuha si Wina ng pinakamalinis na tuwalya mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noni Lourdes, isang maingat at mapagmahal na kilos para sa babaeng nagbabalak sumira sa kanilang buhay. Ito ang pinakamasakit na uri ng pagpapanggap. Nang gumabi at tuluyan nang nakauwi si Wina sa maliit nilang apartment, naging tahimik ang paligid. Mahimbing nang natutulog si Renato sa loob ng kwarto. Walang kamalay-malay na unti-unti nang nagigising ang babaeng, pilit nilang pinipiringan. Habang inilalabas ni Wina ang mga barya at resibo mula sa bulsa ng pantalon ng lalaki upang labaan, isang nakusot na piraso ng papel ang nahulog sa sahig.
Binuklat niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Isang maikling tala na nakasulat sa itim na tinta. Beatrice M. 5 million. Sino si Beatrice M? At bakit may kinalaman ang lalaking kasintahan niya sa ganito kalaking halaga ng pera, samantalang nagrereklamo itong wala siyang pambayad ng kuryente nitong nakaraang buwan? Tumingin si Wina sa direksyon ng kwarto kung saan naririnig niya ang mahinang paghinga ni Renato. Lumapit siya sa lamesa kung saan nakapatong ang laptop ng lalaki. Binuksan niya ang screen. Hiningi ng sistem ang password. Dati, madalas ipagmalaki ni Renato na ang kaarawan ni Wina ang tanging susi sa lahat ng kanyang gamit bilang patunay ng kanyang katapatan at pag-ibig. Tipid na nag-type si Wina ng kanyang kaarawan. Pinindot niya ang huling letra upang pumasok. Access denied. Muling sinubukan ni Wina. Inulit niya ang mga numero ng mas mabagal, mas maingat upang makasigurong wala siyang maling napindot. Inipit niya ang kanyang hininga at pinindot muli ang enter. Access denied. Ang mga pulang letra ay patuloy na kumukurap sa madilim na silid, isang tahimik na sampal na nagpapatunay na ang lalaking minahal niya ay matagal nang nagtayo ng pader na hindi niya kailanman maaring akyatin. Ang maalinsangan na hangin sa terminal ng jeep ay may dalang makapal na usok mula sa inihawan ni Rosario. Sa hindi kalayuan, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang tahimik na huminto. Isang sasakyan na tila ligaw na bituin sa gitna ng magulo at maalikabok na kalsada. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, nakasuot lamang ng isang simpleng puting polo na walang anumang marka ng karangyaan. Ngunit ang kanyang tindig ay naguutos ng paggalang. Habang naglalakad ang lalaki palapit sa kanilang pwesto, hindi pinalampas ni Aling Puring ang pagkakataon. Sumandal ang matanda sa pasamano ng kanyang sari-sari store. Pasimpleng itinuro si Wina gamit ang kanyang nguso. Tingnan mo yan si Wina. Nagpapakit na naman sa mga customer na mukhang may pera. Matinis na bulong ni Puring sa kanyang katabing mamimili na sadyang pinalakas upang umabot sa pandinig ng dalaga. Akala mo kung sinong malinis at inosente, amoy usok din naman. Naghahanap pa yata ng mayamang sasagip sa kanila ng nanay niya. Narinig ni Wina ang bawat salita, ngunit nanatili siyang nakayuko. Masyadong mabigat ang dinadala ng kanyang isip mula pa kagabi. Ang nakakandadong laptop ni Renato at ang pangalang Beatrice M. Upang patulan pa ang mga walang kwentang chismis. Tahimik na umupo ang estrangeyong lalaki sa isang kupas na monoblock chair sa gilid ng inihawan. Umorder ito ng isang mais at tahimik na pinanood ang pagdaan ng mga sasakyan. Nang iabot ni Wina ang sukli, nang inig ang kanyang mga daliri dahil sa labis na pagod at puyat. Dumulas ang maliit na lalagyan ng bariya mula sa kanyang kamay. Kumalat ang mga piraso ng bariya sa maalikabok na semento. Isang alon ng hiya ang sumakop sa pagkataon ni Wina. Dali-dali siyang lumuhod sa maruming lapag. Kinakapa ang mga bariya habang pilit na kinikimkim ang luhang nagbabagyang tumulo dahil sa sunod-sunod na kamalasan sa kanyang buhay. Ngunit bago pa niya makuha ang huling piso, isang malaki at malinis na kamay ang naunang pumulot nito. Nakaluhod din ang stranger sa kanyang harapan. Hindi alintana ang alikabok na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos at puting pantalon. Nang iangat ni Wina ang kanyang mukha, nakipagtitigan siya sa isang pares na mga matang may taglay na kalmado ngunit malalim na pangunawa. Nakita ng lalaki ang kanyang mga matang namumula, ang pagod na nakaguhit sa kanyang mukha at ang tahimik na pagkasira ng kanyang kaluluwa. "Huwag mong itago ang lungkot," malalim at banayad na wika ng lalaki. Tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Wina. Kahit ang pinakamatapang na tao, napapagod din. Natigilan si Wina. Walang sinuman sa buhay niya ang nagsabi sa kanyang maaari siyang mapagod. Si Renato, na laging humihingi ng kanyang atensyon, si Lord, na laging naniningil ng utang na loob, lahat sila ay nais siyang maging matatag para sa kanila. Ngunit ang estrangeyong ito ay nagbigay sa kanya ng karapatang maging mahina kahit sandali lamang. Tumayo ang lalaki, pinunasan ang kanyang mga kamay, at lumapit kay Rosario upang magpaalam. Sa halip na tumanggo lamang, dahan-dahang kinuha ng estranger ang magaspang
at ulinging kamay ng matanda. Yumuko siya at idinampi ang kamay ni Rosario sa kanyang isang taos-pusong pagmamano na nagpamangha sa lahat ng nakakita. Habang hawak ang kamay ng matanda, tila may hinahanap ang mga mata ng lalaki. Tumitig siya ng matagal sa isang maliit na pilat na hugisbuan sa ibaba ng hinlalaki ni Rosario, tila may pilit na inaalala mula sa isang napakalayong nakaraan. Binitiwan niya ito nang may magaan na ngiti at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Habang pinapanood ni Wina ang paglisa ng itim na sasakyan, naramdaman niya ang sunod-sunod na panginginig ng kanyang telepno mula sa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa screen. Gusto mong malaman kung sino ang kasama ng nobyo mo ngayon? Pumunta ka sa Victoria Arcade. Mabilis na nanikip ang dibdib ni Wina. Sa kanyang isipan, tila nakikita na niya ang pagdaan ng isang babaeng nakasuot ng mapulang damit sa malalaki at malilinis na pintuang salamin ng Victoria Arcade. Hinihingal si Wina nang makarating siya sa loob ng Victoria Arcade. Suot pa rin ang kanyang uniforme bilang bahagi ng maintenance at customer care ng mall. Ang kanyang damit ay basa ng pawis at amoy, usok ng inihawan, isang malaking kaibahan sa malamig at mabangong hangin na umiikot sa loob ng naglalakihang pasilyo. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may kasamang takot at kaba. Sa likod ng isang mataas na estante ng mga mamahaling damit, nakita niya ang katotohanang tuluyang wawasak sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Naroon si Renato, nakangiti habang mahigpit na nakayakap sa baywang ng isang babaeng hindi hamak na mas mukhang mayaman at makapangyarihan. Nakasuot ang babae ng isang eleganteng pulang damit. Kumikinang ang mga brilyante sa kanyang tainga at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay umaabot hanggang sa pinagtaguan ni Wina. Hindi kailanman hinawakan ni Renato si Wina ng ganoon, na may labis na pagmamalaki at pagnanasa. Inilapit ng babae ang kanyang mukha kay Renato, tila inaakit ito sa gitna ng pampublikong lugar. Ito ba ang mall kung saan naglilinis ang fiancé mo? Poor thing. Mapangutyang wika ng babae habang pinalilibot ang kanyang paningin sa paligid. Baka mamaya biglang lumitaw yun dito at may hawak pang basahan? Sigurado ka bang hindi niya alam na magkasama tayo, Renato? Tumawa si Renato, isang halahak na sumaksak ng paulit-ulit sa dibdib ni Wina. Don't worry about her, Beatrice. Sagot ng lalaking pinang-arap niyang pakasalan. Wala namang alam yon, kundi ang magpaypay ng uling at sundin ng nanay ko. Isa pa. Konting panahon na lang at mapapapirma ko na rin sa kanyang lupa. Pagkatapos nun, wala na akong pakialam kahit bumalik siya sa pagiging basurera. Umikot ang sikmura ni Wina. Ang panlulumo, panliliit at selos ay biglang napalitan ng isang matinding pandidiri. Umatras siya, nanginginig ang mga binti dahil sa kawalan ng lakas, dahilan upang masagi niya ang isang mabigat na manikin sa kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse. Handa na siyang bumagsak sa malamig na sahig upang saluhin ang kahihiyan kung sakaling lumingon ang dalawa. Ngunit bago pa man siya tuluyang matumba, isang matipuno at mainit na braso ang mabilis na umalalay sa kanyang bayang. Isang malapad na dibdib ang sumalo sa kanyang nanginginig na likod. Pag-angat niya ng paningin, nakita niya ang pamilyar na lalaking kumain ng mais sa kanilang pwesto, kani-kanina lamang, si Santiago. Inilagay ng lalaki ang isang daliri sa kanyang sariling labi, tahimik na nag-uutos kay Wina na huwag gumawa ng anumang ingay. Nang maramdaman ni Santiago na lumingon si Renato sa kanilang direksyon dahil sa bahagyang paggalaw ng mannequin, agad na humakbang ang estrangero upang harangan ang buong paningin ng dalawa. Ginamit ni Santiago ang kanyang malapad na balikat at matangkad na pangangatawan upang itago si Wina. Sinisigurong walang makikitang ni isang bakas ng dalaga ang mga matang nais bumastos sa kanyang pagkatao. Sa loob ng bisig ng lalaking ito, naramdaman ni Wina na ang kanyang nadurog na danggal ay buong-buong na ipagtanggol. Sumilip si Santiago sa direksyon ni Beatrice at Renato. Nawala ang maamong ekspresyon nito at napalitan ng matinding lamig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Beatrice. Tila may isang malalim at madilim na lihim na nama magitan sa kanilang dalawa na hindi pa nalalaman ni Wina. Nang tuluyan na maglakad palayo sina Renato at Beatrice,
dahan-dahang binitiwan ni Santiago si Wina. Kumuha siya ng isang malinis at plansadong panyo mula sa bulsa ng kanyang pantalon at inabot ito sa dalaga. Iiyak mo pagkatapos lumaban ka? Banayad, ngunit punong-puno ng otoridad na utos ni Santiago. Tinitigan ni Wina ang panyo, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baba. Ang mga luhang kanina ay nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo na palitan ng isang nakakapasong determinasyon. Hindi ako umiiyak, sagot ni Wina na may malamig na tinig. Nag-iisip ako kung paano sila pababagsakin. Pinaghalo ng hangin ang mahinang amoy ng murang pabango ni Wina at ang pahiwatig ng papalapit na malakas na ulan. Bumubuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa nagbabadyang unos sa loob ng maliit na apartment ni Wina. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa manipis na yero ay nagdudulot ng ingay na nakakabingi at nakakabagabag. Walang babala nang biglang bumukas ang pintuan. Bumungat si Lord, basang-basa ang mga damit, nanginginig at humihikbi ng malakas. Agad siyang nagtunggo sa paanan ni Rosario at lumuhod sa malamig na sahig. Niyakap ng matanda ang mga binti ng ina ni Wina, nagmamakaawa habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Mare, maawa ka sa anak ko. Papatayin si Renato ng mga pinakakautangan niya sa sindikato. Humahagulgol na wika ni Lourdes. Kailangan niya ng pambayad bukas na bukas din. Kung hindi, ipapatumba nila ang kaisa-isa kong anak. Utang na loob, Wina. Iligtas niyo ang buhay niya. Nataranta si Rosario. Ang pusong ina nito ay mabilis na naawa sa hinagpis ng kaharap. Mabilis na naglabas si Lourdes ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bag na himalang hindi nabasa ng ulan. Inilatag niya ito sa mesa. Ito lang ang paraan, Mare. Isang pirma mo lang dito. Maisasangla natin ang pwesto sa terminal para matubos ang buhay ng manugang mo. Ako na ang bahalang magbayad unti-unti. Mairaos lang natin ang gabing ito. Nanginginig ang mga kamay ni Rosario na dumampot ng bolpen. Wala itong pag-aalin lang ang iaalay ang kaisa-isang kabuhayan upang sagipin ang lalaking inaakala niyang mag-aalaga sa kanyang anak. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, mabilis itong hinablot ni Wina. Hindi tayo pipirma, Ma. Malamig at formal na deklara ni Wina. Nasa isip niya ang larawan ni Renato na mahigpit na nakayakap sa mayamang babae sa mall. Walang bakas ng kahit anong sindikato o takot sa kamatayan. Biglang tumigil ang paghikbi ni Lourdes. Ang maawaing mukha nito ay mabilis na napalitan ng talim at pot. Dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkaluhod. Anong hindi? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Lourdes. Wala ba kayong utang na loob? Kung hindi dahil sa ibinigay kong 500, sa tingin mo makakapasa ka sa eskwela? Basurera ka na sana ngayon. Ibibigay niya lang ang kapirasong lupang iyan. Pinagdadamot niyo pa? Pilit na nilunok ni Wina ang pait ng katotohanan na ang babaeng ito ay handang manipulahin ang damdamin ng kanyang ina, makuha lamang ang gusto nila. Wala kaming ipipirma, tita. Hindi namin ibebenta ang huling dangal ng nanay ko para sa kasinungalingan nyo. Matigas na tugon ng dalaga, ginagamit ang kanyang katawan upang harangan si Rosario mula sa matanda. Tuluyang sumabog ang galit ni Lourdes. Ang bibig na dati ay puno ng matatamis na papuri ay nagbuga ng pinakamasasakit na sumpa. Mga patay gutom? Wala na kayong utang na loob. Mga walang yapa. Pulubi kayo at mananatili kayong pulubi hanggang sa mamatay kayo sa kalsada. Ngunit sa gitna ng masasakit na salita, naramdaman ni Wina ang pagtayo ng kanyang ina. Hinawakan ng magaspang at kulubot na kamay ni Rosario ang nanginginig na palad ni Wina. Mahigpit, nagbibigay ng walang kapantay na lakas. Kung ayaw ng anak ko, walang pipirma. Mahinahon ngunit matatag na wika ng matanda, diretsong nakatitig sa mga mata ng nanlilisik na ina ni Renato. Makakaalis ka na, Lourdes. Walang nagawa si Lourdes kundi ang lumabas pabalik sa bagyo. Ngunit bago tuluyang lisanin ang bahay, lumingon ito na may kasamang malupit na banta. Pagsisisihan niya ito? Babawiin ko ang lahat sa inyo! Sa labas ng bintana, sa gitna ng madilim na gabi at bumubuhos na ulan, may isang mabilis na pagkidlat ng liwanag.
Isang tahimik na lente ng kamera ang nakatutok mula sa dikalayuan. Kinukuhanan ng patunay ang komosyong nangyari sa loob ng bahay. Sino ang nagmamasid sa kanila? Kinabukasan, pagdating nila sa terminal, tumambad sa kanila ang isang opisyal na babala na nakapaskil sa pader ng inihawan. Isang kautusan mula sa munisipyo na nag-uutos na bakantehin ang lugar. Unti-unting nilulusaw ng ambon ang tinta ng basang papel na naglalaman ng abiso. Maghapon nang naglalakad si Wina, lumalapit sa bawat kakilala at naghahanap ng abogadong tatanggap sa kanilang kaso nang walang hinihining malaking pambayad. Ngunit sa bawat pintong kanyang kumatok, panay pag-iling at malamig na pagtanggi ang kanyang natatanggap. Ginamit ni Renato ang kanyang impluwensya sa bangko at koneksyon sa munisipyo upang ipitin sila. Wala ni isa ang nais bumangga sa kapangyarihan ng mga taong gustong umangkin sa kanilang lupa. Pilit na kinakaya ni Wina ang pamitig ng kanyang mga binti, ngunit ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nauupos. Nang makabalik siya sa terminal, isang malakas na buhos ng ulan ang walang awang bumayo sa paligid. Ang lumang tarpaulin na nagsisilbing bubong ng kanilang inihawan ay napunit dahil sa lakas ng hangin. Nakita niya ang kanyang inang si Rosario na basang-basa. Pilit isinasalba ang mga sako ng maes at ang nag-iisang lutuan upang hindi tuluyang masira. Mabilis na tumakbo si Wina papunta sa kanyang ina. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Sa gitna ng walang awang ulan, tuluyan ang gumuho ang pader ng kanyang pagtitimpi. Umiyak siya ng malakas, hinahayaang tangayin ng ulan ng kanyang mga luha ng matinding paggabigo at kawalan ng kalaban-laban. Ngunit sa gitna ng malamig at madilim na bagyo, biglang tumigil ang paghampas ng ulan sa kanyang muka. Isang malaking itim na payong ang sumilang sa kanilang mag-ina. Nang mag-angat ng paningin si Wina, nakita niya si Santiago. Nakatayo ang lalaki ng matuwid, walang pakialam kung ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa purong balat ay unti-unting lumulubog sa maitim at malapot na putik ng kalsada. Hindi nag-alok ng pera si Santiago. Walang lumabas na salita ng awa mula sa kanyang mga labi. Sa halip, ibinigay niya ang hawak na payong kay Rosario upang isilong ang matanda. Buong tapang na sinuong ng lalaki ang malakas na ulan at lumapit kay Wina na kasalukuyang nakikipaghatakan sa lubid ng napunit na trapal. Tumulong si Santiago. Hinawakan niya ang kabilang dulo ng makapal na lubid. Sa ilang sandali ng pagkilos, nagkadikit ang kanilang mga balat. Sa kabila ng matinding lamig ng ulan, naramdaman ni Wina ang nagbabagang init mula sa kamay ng lalaki. Masyadong malapit ang kanilang distansya, na halos maramdaman ni Wina ang mainit na hininga ni Santiago na humahalo sa malamig na hangin. Sabay nilang hinatak ang lubid upang patibayin ang bubong ng inihawan. Nang masiguro niyang maayos na ang lahat, tumabi si Santiago kay Wina. Dahan-dahan itong ipinatong ang kanyang malapad na palad sa nanginginig na likod ng dalaga. Isang pag-alalay na nagbibigay ng kakaibang tapang at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nandito lang ako. Mahina ngunit matibay na wika ni Santiago, isang pangakong mas matibay pa sa anumang halaga ng pera. Napatingin si Wina sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling yon, kumuha si Santiago ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Tuminghas ang kanyang mga mata nang makita ang bahid ng uling at putik sa pisingin ni Wina. Gamit ang pinakamagaang haplos, maingat at maginoong pinunasan ni Santiago ang dumi sa mukha ng dalaga. Tila ba isa itong mamahaling porselana na takot niyang mabasag? Ang kilos na yon ay nagdala ng hindi maipaliwanag na kilig at kaba sa dibdib ni Wina. Nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi kailanman nagawa ni Renato. Sa di kalayuan, sa likod ng isang madilim na poste, nakatayo si Aling Puring. Nakatutok ang kamera ng kanyang telpo o sa eksena ni Wina at Santiago, patuloy na nagre-record. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip ng matandang tsismosa at kung saan niya gagamitin ang video na kanyang kinukuhanan. Kinahapunan, matapos tumila ang ulan, may isang mensahero na dumating sa inihawan. Inabot nito kay Wina ang isang makapal at eleganting sobre na may opisyal na selyo.
Pagbukas niya nito, tumambad ang isang imbitasyon para sa gaganaping charity gala ng De Vera Holdings. Ang nagpadala ay walang iba, kundi si Renato. Isang nakangangang patibong ang inilatag para sa kanya. Naghihintay na lamang na siya ay mahulog upang tuluyan siyang mapahiya sa harap ng maraming tao. Ang mga letrang nakalimbag sa ginto mula sa mamahaling card ay marahas na kumiskis sa magaspang at kalyadong mga daliri ni Wina. Nagniningning ang mga naglalakiang chandelier sa loob ng grand ballroom ng hotel. Pumasok si Wina suot ang isang lumang bestida na manumano niyang inayos at tinabasan upang maging desente at elegante. Kasama niya ang kanyang inang si Rosario na inimbitahan ng mga organizer upang mag-supply ng inihaw na mais para sa local delicacies booth ng charity event. Ang paligid ay amoy mamahaling pabango at alak, isang mundong napakalayo sa mausok na terminal na kanilang kinagis maayos. Lumapit na ang isang matandang babae na may aroganting tindig, si Doña Consuelo, ang tiyahin ni Santiago at ang matriarka ng pamilya De Vera. Tinitigan ng matanda si Wina mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagmamaliit na binalot sa isang sibilisadong ngiti. "I'm glad you came, Iha." Malumanay ngunit matalim na panimula ng matanda. "Nakakatuwang makita na nag-e-effort ang mga tulad nyo na makisalamuha sa mundo namin. It is always good to expose the poor to a little bit of culture, para naman malaman nyo kung hanggang saan lang talaga ang lugar nyo." Kinayom ni Wina ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ngunit pinanatili niya ang kalmado at matapang na ekspresyon. Hindi siya yuyuko sa harap ng sinuman. Bago pa man makasagot si Wina, lumapit sina Renato at Beatriz. Mahigpit na nakapulupot ang braso ng mayamang babae sa braso ni Renato. Pareho silang may suot na mapangutyang ngiti habang tinitingnan ang mag-inang nakaupo sa gilid ng bulwagan. "Renato, darling, make sure to give her a generous tip later para sa pagde-deliver ng mga mais natin." Maarting utos ni Beatriz, sinadya talagang lakasan ng boses. "Nakakaawa naman. Tumingin ka, they look so out of place. Baka hindi pa nakakatikin ng totoong pagkain ng mga yan." Sa halip na umiyak o magwala tulad ng inaasahan ni Renato, tumayo si Wina. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang lalaking mininsan niyang minahal. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. "Hindi ko kailangan ng tip, Beatriz," kalmadong sagot ni Wina na may diin sa bawat salita. "At lalong hindi ko kailangan ng limos mula sa mga taong gumagamit lang ng ibang tao para magmukhang mayaman. Baka mamaya, mas marami pa kayong utang kaysa sa amin." Saglit na ngamutla si Renato. Hindi siya sanay na sumasagot si Wina ng ganito katapang. Umiwas siya ng tingin. Biglang nakaramdam ng kaba sa malamig na aura ng dating kasintahan. Pasimpleng inilibot ni Wina ang kanyang paningin sa paligid. Tiningala niya ang kisame at nakita ang mga nakatutok na security camera. Alam niyang hindi siya inimbita ni Renato para lang asarin. May malaking patibong itong inihanda. Kaya naman, sinadya ni Wina na dalhin ang isang lumang bag na walang zipper. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa, bahaging nakabuka, naghihintay kung sino man ang magtatangkang gumawa ng hakbang. Mula sa ikalawang palapag ng bulwagan, tahimik na nakatayo si Santiago. Walang nakakapansin sa kanyang presensya. Tinitigan niya si Wina na nakatayo ng tuwid sa gitna ng mga matang mapanghusga. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Ngunit ang kanyang dignidad ay mas nagniningning kaysa sa lahat ng diamante sa kwartong iyon. Isang mainit na ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Gusto man niyang bumaba at protektahan ito. Alam niyang kailangan ni Wina ang sandaling ito upang ipaglaban ang kanyang sarili. Nag-ubo-ubo si Rosario dahil sa lamig ng aircon. Agad na tumalikod si Wina upang kumuha ng mainit na tubig sa kabilang mesa. Sa maikling sandaling yon ng kanyang pag-alis, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng tagapagsilbi ang mabilis na naglakad palapit sa kanilang pwesto. Pasimple nitong inihulog ang isang makapal na puting sobre sa loob ng nakabukang bag ni Wina bago mabilis na nawala sa karamihan. Maya-maya pa, nagsimula ang programa. Isang matinis at nakakabinging tunog mula sa mikropo
o ang bumasag sa musika ng bulwagan. Nakatayo si Renato sa gitna ng entablado, hawak ang mikropo. Ang kanyang mukha ay ginawa niya mukhang seryoso at puno ng galit. Itinuro niya ang kanyang hintuturo sa direksyon ng mesa ni Wina. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng naririto. Ngunit, kailangan nating ihinto ang programa. Malakas na anunsyo ni Renato na umalingaw-ngaw sa buonder kwarto. May isang magnanakaw sa gabing ito. Biglang bumaling ang maliwanag at nakakapasong ilaw ng spotlight patungo sa namumutlang mukha ni Rosario. Mabilis na nilamon ng katahimikan ang buong grand ballroom matapos umalingaw-ngaw ang paratang ni Renato. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga, sa karangyaan ng gabi ay sabay-sabay na bumaling kina Wina at Rosario na ngayon ay nakabilad sa nakakapasong liwanag ng spotlight. Dalawang matipunong gwardiya ang walang pasabing lumapit sa kanilang mesa at kinuha ang lumang bag ni Wina. Sa mismong harapan ng daan-daang bisita, binuksan nila ito at inilabas ang isang makapal na puting sobre. Hindi na kinailangan pang buksan ang laman nito. Ang tatak ng organisasyon sa labas ng sobre ay sapat na upang husgahan siya ng buong lipunan. Nagsimula ang matalim na bulungan ng mga bisita, mga salitang humihiwa sa natitirang danggal na mag-ina. Lumapit si Beatrice. Ang mukha ay ginuhita ng peking awa, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Ganyan talaga kapag galing sa squatter. Hindi makatiis na hindi mga angkin. Maarting wika ni Beatrice, ang tinig ay sadyang pinalakas. You can dress them up, but you can't take the squatter out of the girl. Nakakaawa ang mga nagbigay ng donasyon kung sa mga kamay lang pala ng isang patay guto mapupunta. Tila pinunit ang dibdib ni Rosario. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Nanginginig ang mga labing pilit na humahagilap ng hangin. Bilang isang inang iginapang ang anak sa marangal na paraan, hindi niya matatanggap na tawaging magnanakaw si Wina. Buong tapang siyang humakbang paharap upang harangan ang kanyang anak. Hindi totoo yan! Mabuting tao ang anak ko, wala siyang kinuha. Pilit na ipinagtatanggol ni Rosario ang anak habang mahigpit na nakahawak sa braso ng isang gwardiya. Dahil sa pandidiri at inis, marahas na itinulak ng gwardiya ang matanda. Nawala ng balanse si Rosario at mabigat na bumagsak sa malamig na sahig. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang pagdausdos ng kahon ng mga inihaw na mais na kanilang dala. Kumalat sa mamahaling pulang karpet ang mga butil ng mais na pinaghirapan nilang itanim, anihin at ihawin. Parang huminto ang tibok ng puso ni Wina na makita ang ina na nakasubsob sa sahig. Isang matinding galit ang sumabog sa kanyang pagkatao, isang puot na nais pumatay, ngunit pinigilan niya ang sarili na sumigaw. Tumingala siya at nakita si Santiago sa ikalawang palapag. Madilim ang mukha ng bilyonaryo, nakakuyom ang mga kamao, at handa nang bumaba upang wasakin ang sinumang nanakit sa kanila. Umiling si Wina ng bahagya at matalim na tumitik kay Santiago. Isang tahimik na pakiusap. Hayaan mo nga ko ang lumaban. Dahan-dahang lumuhod si Wina. Hindi upang magmakaawa kay Renato, kundi upang maingat na pulutin ang mga nayupi at nadurog na butil ng mais sa karpet. Bawat butil ay pawis at dugo ng kanyang ina, at para sa kanya, mas may halaga ito kaysa sa 500,000 piso na ipinaparatang sa kanya. Tinitigan siya ni Renato mula sa itaas, naghihintay ng paghagulgol o pagsusumamo mula sa dating nobya, ngunit hindi siya tinapunan ng tingin ni Wina. Isang abogado ni Renato ang lumapit at nag-abot ng isang manipis na papel. Pirmahan mo ang pag-amin na ito. Malamig na utos ng abogado. Aakuin mong kinuha mo ang pera. Kapag ginawa mo ito, hindi na tayo aabot sa pulisya. Para na rin hindi tuluyang atakehin sa puso ang nanay mo. Tinitigan ni Wina ang papel. Alam niyang ito ang huling kuko sa kabaaw ng kanyang reputasyon. Ngunit alam din niya na ito ang tanging paraan upang mailabas niya ng buhay ang kanyang ina sa impyernong ito. Walang emosyong kinuha ni Wina ang mamahaling bolpen. Nilagdaan niya ang kanyang pangalan, ngunit sa ilalim ng malaking pirma, gumamit siya ng napakaliit at halos hindi mapansing sulat kamay upang ilagay ang isang mahalagang detalye. Signed under duress at 8:47 p.m. Isang patunay na pilit ang pag-amin
at isang oras na magsisilbing susi ng kanyang paghihiganti. Sa kabilang dulo ng bulwagan, malapit sa buffet table, nakatayo si Aling Puring na hindi makagalaw sa labis na gulat. Ang kanyang telepono, na nakasandal sa isang florera ng mga bulaklak, ay patuloy pa rin sa pag-record para sa kanyang live video sa social media. Walang nakapansin sa munting kagamitan na iyon na tahimik na nagdokumento sa lahat ng naganap, kabilang nakaya ang mukha ng totoong naghulog ng sobre sa bag ni Wina. Itinayo ni Wina ang kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit upang bigyan ng lakas. Bago tuluyang talikuran ang mga matang nangaalipusta, tumingin si Wina ng diretso sa mga mata ni Renato. Wala nang natirang pag-ibig sa kanyang mga mata, kundi ang malamig na bangkay ng kanilang nakaraan. Sana sulit ang 500,000 para sa kaluluwa mo, Renato. Napakalamig ngunit nagbabantang wika ni Wina. Dahil isusumpa ko, sisingilin ko yan ng buo. Tumalikod ang mag-ina at naglakad palabas ng malaking pintuan, iniiwan ang karangyaan ng hotel. Sumalubong sa kanila ang isang napakalakas na pagkulog mula sa kalangitan, isang tunog na sumasabay sa mabigat at hirap na paghinga ni Rosario. Hindi pa man tuluyang naibsan ang pait at kahihiyan mula sa nagdaang gabi, panibagong unos na ang sumalubong kina Wina kinaumagahan. Sa ilalim ng makapal na ulap at basang kalsada mula sa magdamag na ambon, nadatnan nila ang kanilang inihawan na tila dinaanan ng isang malakas na ipu-ipo. Ang malakas na pagwasak ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. 4 na malalaking lalaki na may mga patalim at martilyo ang walang awang binabagsak at sinisira ang kanilang maliit na pwesto. Lumipad sa hangin ang lumang lutuan. Ang mga baga na nagbibigay buhay sa kanilang negosyo ay sumabog sa maputik na kalsada. Ang mga sako ng sariwang mais na inutang pa ni Rosario upang ibenta ay walang habas na tinapakan at dinurog ng mabibigat na bota ng mga lalaki. Parang pinupunit ang dibdib ni Wina nang makita ang buong buhay nila na ginagawang basura. Binitawan niya ang braso ng umiiyak niyang ina at buong tapang na tumakbo palapit sa mga sumisira ng kanilang kabuhayan. "Tama na! Wala kayong karapatang gawin ito!" sigaw ni Wina. Pilit na inaagaw ang isang sako ng mais mula sa mga kamay ng isa sa mga goons. Ngunit ang galit na pagpigil ni Wina ay tinapatan ng isang marahas na puwersa. Isang mabigat at malutong na sampal mula sa magaspang na kamay ng isang lalaki ang dumapo sa pisingi ng dalaga. Sa lakas ng impact, tumansik si Wina at tuluyang bumagsak sa malapot at malamig na putik ng kalsada. Nalalasahan niya ang pait ng dugo mula sa pumutok niyang labi habang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa sakit. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Lord sa ilalim ng isang makulay na payong. Nakangisi ang matanda, tila labis na nasisiyahan sa paghihirap ng dalagang minsang niyang tinawag na anak. "Matuto kang lumugar, pulube," mayabang na pambabastos ni Lourdes. "Sabi ko naman sa'yo, babawiin ko ang lahat. Hayaan nyo na silang magdusa dyan sa putikan kung saan sila nababagay." Sinubukan ni Wina na ibangon ang kanyang sarili, ngunit labis nang nanghihina ang kanyang katawan. Kasabay ng kanyang pagpikit at pagtanggap sa sunod-sunod na kamalasan, isang sunod-sunod na pagtili ng mga gulong na sasakyan ang bumasag sa kaguluhan. 4 na itim na sasakyan ang mabilis na pumalibot sa lugar. Bumaba ang mga lalaking nakasuot ng pormal na itim na suit. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang pamilyar na bulto ang mabilis na humawi sa kanila. Si Santiago. Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ng bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakapasong galit na ngayon lamang nakita ni Wina. Hindi siya nag-utos sa kanyang mga tauhan. Sa halip, siya mismo ang sumugod. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang kamao ng diretsyo sa panga ng lalaking sumampal kay Wina. Ang lakas ng suntok ay nagpabagsak sa malaking goon na tila isang lantang gulay sa ibabaw ng nasirang inihawan. Bago pa man makaganti ang iba pang mga tauhan ni Renato, mabilis na silang dinamba at pinusasa ng mga security personnel ni Santiago. Namutla si Lourdes, nanginginig na umatras, bago mabilis na tumakbo palayo upang isalba ang sariling buhay. Sa pagpupumiglas ng lalaking sinuntok ni Santiago,
Isang nakatuping kayumanging folder ang nalaglag mula sa bulsa ng jacket nito at napunta sa gilid ng nasirang kalsada. Ang tuktok na pahina nito ay nagpapakita ng isang peking titulo ng lupa at peking pirma ni Rosario. Ngunit hindi na yon pinansin ni Santiago. Agad siyang lumuhod sa kalsada, walang pakialam kung ang putik ay mansahan ang kanyang mamahaling pantalon at sapatos. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ni Wina. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa labis na pag-aalala habang tinitingnan ang dumi at pasa sa mukha ng babaeng palihim niyang minamahal. Hindi nag-atubili si Santiago. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at maingat na ibinalot ito sa nanlalamig at nanginginig na balikat ni Wina. Ang init ng tela at ang amoy ng panlalaking pabango ni Santiago ay nagbigay ng isang matinding pakiramdam ng kaligtasan sa gitna ng unos. Binuhat ni Santiago si Wina na parang isang napakahalagang kayamanan na ayaw niyang mabasag. Habang karga ang dalaga patungo sa nakabukas na pinto ng kanyang sasakyan, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Wina. "Ako si Santiago de Vera." Paglalahad ng lalaki, ang boses ay puno ng kapangyarihan at pag-angkin. "At mula ngayon, walang sinuman ang makakapanakit sa'yo." Ipinikit ni Wina ang kanyang mga mata. Tuloy ang nagpaubaya sa bisig ng lalaki. Isagpatak ng sariwang dugo mula sa kanyang pumutok na labi ang tahimik na pumatak, nag-iwan ng pulang mansa sa malinis at puting kamisyeta ng bilyonaryo. Dahan-dahang iminulat ni Wina ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng isang malambot at puting kisame na pinalamutian ng maianit at ginintuwang ilaw. Pilit niyang inalala ang mga nangyari habang nararamdaman ang hapdi sa kanyang putok na labi at ang pang-ingawit ng kanyang buong katawan. Wala na siya sa maputik na kalsada. Nakahiga siya sa isang napakalaking kama na may makapal at mamahaling kumot sa loob ng isang silid na amoy kape at panlalaking pabango. Mula sa labas ng kwarto, umabot sa kanyang pandinig ang mabigat at seryosong boses ni Santiago. "I want Renato Villacorta destroyed by today. File every possible case. Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon natin para mabulok siya sa kulungan." Bumangon si Wina kahit kumikirot ang kanyang tagiliran. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang bilyonaryo na pabalik-balik sa paglalakad sa harap ng isang malaking bintana na tinatanaw ang buong lungsod ng Makati. "Huwag mong gawin yan, Santiago." Mahina ngunit matatag na saway ni Wina. Nilingon siya ng lalaki. Agad na ibinaba ang telpono at mabilis na lumapit upang alalayan siya. Bakas ang pagkalito at pagtutol sa mukha ni Santiago. Iniharap kanila sa panganib, Wina. Muntik ka nang mapatay ng mga tauhan niya. "Hayaan mong gamitin ko ang kapangyarihan ko para tapusin ito. You don't have to suffer anymore." Umiling si Wina. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng lalaking nais siyang sagipin mula sa kanyang madilim na mundo. "Kung gagamitin mo ang pera at impluwensya mo para ipanalo ako, iisipin ng lahat na tama si Beatriz. Na isa lamang akong mahirap na babae na ginamit ang sarili para makahanap ng mayamang tagapagligtas." Malalim at emosyonal na paliwanag ni Wina. "Gusto ko silang lumuhod, hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa katotohanan. Gusto kong ipaglaban ang sarili ko, para sa danggal ng nanay ko." Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Santiago. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang matinding paghanga. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong klaseng katapangan sa mga babaeng nakasalamuhan niya sa mataas na lipunan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Maingat na inilapat ang kanyang noo sa noo ni Wina. Ang kanilang mga hininga ay nagsalo sa iisang hangin, isang tahimik at matamis na pag-angkin na walang halong malisya, kundi purong paggalang at pag-ibig. "Susuportahan kita, kahit sa anong paraan." Mahinang bulong ni Santiago habang nakapikit, dinarama ang presensya ng babaeng tuluyan ng bumihag sa kanyang puso. Kinahapunan, napumilit si Wina na bumalik sa kanilang barangay upang asikasuhin ang nasirang inihawan. Wala siyang inabutan, kundi ang mga basag na kahoy at yupi-yuping yero habang nagliligpit ng mga natapong mais. Isang nanginginig na figura ang lumapit sa kanya. Si Aling Puring.
Namamaga ang mga mata ng matanda, malayo sa aroganteng tsismosa na lagi niya nakikita araw-araw. Inabot ni Puring ang isang murang smartphone. Nakabukas ito sa isang nakasave na live video mula sa charity gala. Wina, anak, patawarin mo sana ako sa lahat ng masasakit kong sinabi tungkol sa inyo ng nanay mo. Humihikbing panimula ng matanda. Gusto ko lang naman magyabang kagabi sa Facebook na nakapasok ako sa isang sikat na hotel. Pero tignan mo ito, nakuhanan ko ang totoong nangyari. Pinanood ni Wina ang video. Sa likurang bahagi ng kuha kung saan nag-uusap si Puring sa camera, malinaw na nakikita ang figura ni Beatrice na may iniyabot na makapal na sobre sa isang waiter, na siya namang mabilis na lumapit sa mesa ni Wina at inihulog ito sa kanyang bag. Ang pinakamahalagang bahagi ng video ay ang oras na nakatatak sa gilid ng screen. 8:41 p.m. 6 na minuto bago ang oras na 8:47 p.m. na isinulat ni Wina sa ibaba ng kanyang sapilitang pag-amin. Ang maliit na detalye, ang inakala ni Renato, na walang kwenta ay ngayon magsisilbing punyal na tatapos sa kanilang kasakiman. Ngunit kasabay ng pag-asa, isang katanungan ang nabuo sa isip ni Wina. Nakita niyang may logo ng kumpanya ni Renato ang sobre na inabot ni Beatrice sa waiter. Bakit gagamitin ni Beatrice ang pondo ng negosyo ng lalaki para sa suhol? Kung kaya naman niyang maglabas ng sariling pera. May lihim din bang nakawan na nangyayari sa pagitan ng dalawang ahas na ito? Kinuha ni Puring ang isang kupas na pulang pulse, as mula sa kanyang pulso at maingat na isinuot ito sa kalyadong kamay ni Wina. Ipanalo mo ito para sa ating mga mahihirap anak. Ipakita mo sa kanila na hindi nabibili ang katotohanan. Huminga ng malalim si Wina. Kinuha niya ang kanyang telepo at tinawagan ang numero ng libreng abogado mula sa Public Attorney's Office na matagal na niyang nilapitan, ngunit natatakot siyang tulungan nung una. Handa na po ang ebidensya. Matigas at buong tapang na deklarasyon ni Wina, hindi alintana ang kirot sa kanyang labi. Ipasubpina na natin sila. Sa isip ni Wina, naririnig na niya ang madiin at sunod-sunod na pagbagsak ng kahoy na maso ng Wes, nagbabadya ng isang walang awang paglilitis na babaliktad sa kanyang mundo. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mediation room sa munisipyo ay sumasalungat sa mainit na tensyon sa loob. Nakaupo sa isang panig ng mahabang mesa sina Lourdes, Renato at Beatrice. Ang kanilang mga mukha ay nakapinta ng kayabangan at panliliit. Para sa kanila, ang araw na ito ay isa lamang formalidad upang tuluyang tapakan ang pagkatao ng mag-inang walang kalaban-laban. Sa kabilang panig, pumasok si Wina kasama ang kanyang inang si Rosario. Wala nang bakas ng luha o pang-inyinig sa mga mata ni Wina. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado na tila isang malalim na karagatang nagtatago ng isang mapanirang alon. Sana naman ay tapusin na natin ito. We are busy people. Umamin na kayo at bayaran ang danyos para sa kahihiyang ginawa nyo sa event ko. Mataray na wika ni Beatrice habang pinaglalaruan ang mga diamante sa kanyang daliri. Agad namang sumegunda si Lourdes. Gumawa ito ng peking pag-iyak habang nakatingin kay Rosario. Ayan Mare, pilitin mo na ang anak mong umamin. Maawa ka naman sa amin na nadamay sa kawalang hiyaan nyo para matapos na ito at makuha na namin ang lupa bilang kabayaran. Hindi sumagot si Wina ng kahit anong sigaw o sumpa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang pamilya na piraso ng papel mula sa kanyang folder at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang kanyang pinirmahang pag-amin noong gabi ng charity gala. Ito po ang papel na pinilit ninyong papirmahan sa akin. Kalmadong panimula ni Wina, tinuturo ang bahagi sa ibaba ng kanyang pangalan. Tingnan niyo po ang oras na nakasulat. 8:47 ng gabi. Mumisi si Renato, pilit na itinatago ang kaba. So what? Anong kinalaman ng oras dyan? Umamin ka pa rin. Sa halip na sumagot, inilapag ni Wina ang telepono ni Aling Puring sa mesa at pinindot ang play button. Umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto ang boses ni Puring sa video, ngunit ang mas nakakagulat ay ang malinaw na kuha sa likuran. Kitang-kita ng lahat kung paano inabot ni Beatrice ang isang makapal na sobre sa isang tagapagsilbi
at kung paano ito tahimik na inihulog sa loob ng bag ni Wina habang siya ay nakatalikod. Itinuro ni Wina ang oras na nakatatak sa gilid ng video. 8:41 ng gabi. 6 na minuto bago niya ako piliting umamin sa isang kasalanan, malinaw na itinanim ni Beatrice ang pera. Tila hinigop ng pader ang lahat ng kulay sa mukha ni na Beatrice at Renato. Nawala ang kanilang mapagmataas na ngiti. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Lourdes. Sa matinding gulat at takot na makulong ang kanyang anak, tuluyang nawala ng kontrol ang matanda. "Wala kaming kinalaman dyan!" Nagpapanik na sigaw ni Lourdes, itinuturo ang nagugulat na si Beatrice. "Ideya lahat ng babae niya na itanim ang pera para palayasin ka ni Renato. Ginamit lang kami ng babae niyan para makuha niya si Renato." Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang kanyang pagkukunyari bilang isang eleganteng babae ay mabilis na nasira. "How dare you, you old hag! Pare-pareho tayo may plano dito. Kayo ang may gustong nakawin ang titulo ng lupa nila." Sa isang iglap, ang mga taong nagsabwatang saktan si Wina ay nagkawatak-watak. Nagtuturuan at nagkakagatan tulad ng mga ahas na nakulong sa isang sako. Napatitig si Renato sa kanyang ina. Hindi makapaniwala na ang mismong bibig nito ang nagdiin sa kanilang dalawa. Ngunit hindi pa tapos si Wina. Inilabas niya ang isa pang brown folder. Ang mismong folder na nahulog mula sa tauhan ni Renato ng nakaraang araw na milagrong nakarating sa kanyang pintuan kaninang umaga na may kasama pang kumpletong bank records. Ito ang mga peking titulo at papeles ng utang na nakapangalan sa nanay ko, na ginamit mo sa bangko, Renato. At malinaw sa mga dokumentong ito na ang perang ginamit ni Beatrice pang suhol sa gabi ng gala ay nanggaling mismo sa pondo ng kumpanya mo. Tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa buong kwarto ang revelasyon na yon. Bumaling si Rosario kay Lourdes. Ang matanda, na dati ay palagi nakayuko at natatakot sa utang na loob, ay umupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng danggal. "Hindi nabibili ng utang na loob ang konsensya, Lourdes." Kalmadong ngunit makapangyarihang wika ni Rosario. "Ibinigay ko ang lahat para sa kaligayahan ng mga anak natin. Pero kailanman ay hindi naging inyo ang buhay namin." Habang pinapanood ni Wina ang pagguho ng mundo ng mga taong nanakit sa kanila, saglit siyang napatingin sa mga kopya ng bank record sa kanyang kamay. Imposibleng makakuha ng ganito kasensitibong impormasyon sa loob lamang ng isang gabi. Sino ang tahimik na nagpadala ng mga huling ebidensyang ito sa kanya? Mga tauhan ba ito ni Santiago? O may iba pang tao sa loob ng bangko ni Renato na matagal na siyang tinutulungan ng patago? Bago pa man niya masagot ang sariling katanungan, bumukas ng malakas ang mabibigat na pinto ng mediation room. Pumasok ang 4 na unipormadong pulis, hawak ang isang opisyal na warrant of arrest para kina Renato at Beatrice sa kasong estafa at pamimeke ng mga dokumento. Bumagsak ang pader ng kayabangan ni Renato. Ang lalaking laging malinis, laging mataas ang tingin sa sarili ay tuluyang lumuhod sa malamig na sahig. Gumapang siya palapit kay Wina, umiiyak na parang isang bata, at mahigpit na kumapit sa dulo ng palda ng dalaga. "Wina, please! Maawa ka sa akin! Minahal kita! Tulungan mo ako! Ayaw ko makulong!" Humahagulgol na pagmamakaawa ng lalaki. Tinitigan lamang siya ni Wina nang walang kahit anong awa. Tuluyang naiwan sa kamay ng batas sina Renato at Beatrice. Ang malamig na rehas ng kulungan ang sumalubong sa kanilang kasakiman, isang wakas na hindi na inabala pang silipin ni Wina. Para sa kanya, tapos na ang yugtong yon. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahinga ng maluwag, isang formal na imbitasyon ang nagdala sa kanya sa isang mamahaling cafe sa gitna ng Makati. Nakaupo sa isang pribadong sulok si Doña Consuelo. Ang matanda ay napapalibutan ng karangyaan, mula sa kanyang perlas na kwintas hanggang sa mamahaling tsaan na umuusok sa kanyang harapan. Pumasok si Wina suot ang kanyang simpleng puting blusa at maong. Isang hitsurang malinaw na hindi kabilang sa lugar na iyon. Hindi nag-alok ng upuan ang matriarka, ngunit kusa at buong tiwalang umupo si Wina sa kanyang kaharap. Ang mahinang paglapat ng porsela ng tasa sa platito ay naghudyat ng pagsisimula ng panibagong laban. Tinitigan ni Doña Consuelo si Wina na tila isang insyekto na nakapasok sa kanyang malinis na mansyon. "I will get straight to the point, Hiha. Hanga ako sa tapang mo sa korte, pero hanggang dyan na lang yon." Malamig at mataray na pa ni mula ng matanda.
You proved your point. Nakaganti ka na. Now it is time for you to leave my nephew alone. You and Santiago belong to two completely different worlds. Hindi sapat ang pag-ibig para burahin ang amoy ng kahirapan sa pagkatao mo. Marahas na inislide ni Consuelo ang isang blankong check patawid sa makintab na mesa, kasama ang isang gintong bulpen. Isulat mo kung magkano ang kailangan mo. 5 million? 10? Para makapagsimula kayo ng nanay mo sa probinsya at tuluyan ng layuan si Santiago. Take the money and leave our family's reputation intact. Tinitigan ni Wina ang piraso ng papel na kumakatawan sa lahat ng pagmamaliit sa kanya ng lipunan. Nung una, ang ganitong klaseng eksena ay tiyak na magpapaluha sa kanya. Ngunit ngayon, wala siyang naramdamang takot o awa sa sarili. Isang payapa at dalisay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha ni Wina ang gintong bulpen. Walang pang ininig sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang isinulat ang isang numero sa patlang. Nang ibalik niya ang check kay Doña Consuelo, nanlaki ang mga mata ng matanda. Imbes na milyones, isang payak na numero ang nakaguhit doon. 1 peso. 1 piso. 1 piso. Kalmado, nguit matalim na wika ni Wina, tinitigan ng diretso ang naguguluhang matriarka. Yan lang po ang halaga ng pang-iinsulto ninyo? Dahil ang dangal ko at ang pagmamahal ko kay Santiago ay hindi kailanman maaabot ng lahat ng yaman ninyo. Tumayo si Wina, iniwan ang matandang hindi makapagsalita sa labis na pagkagulat. Hinarap niya ang pinto palabas at naglakad ng may mataas na no. Nang makalabas siya ng cafe, sinalubong siya ng sariwa at mainit na hangin ng hapon. Huminga siya ng malalim, dinarama ang kalayaan sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng mesa sa loob, naiwan ang kape na in-order para sa kanya, ni isang patak ay hindi niya ginalaw. Isang simbolo ng kanyang buong-buong pagtangi sa mundong pilit siyang binibili. Habang naglalakad palayo, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isip. Paano kung malaman ito ni Santiago? Handa kaya ang lalaking talikuran ang kayabangan ng kanyang sariling dugo at pamilya para sa isang babaeng tulad niya? Pagsapit ng gabi, bago pa man siya makauwi sa kanilang inayos na inihawan, isang pamilya na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Santiago. Ang mga mata nito ay puno ng kaba at masiding pagnanasa. Walang ano-ano, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada at sa harap ng nagdadaang mga tao, dahan-dahang lumuhod ang bilyonaryo sa isang tuhod. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Santiago ang isang maliit na pelus na kahon. Pagbukas nito, isang napakahinang na singsing na may malaking diamante ang tumambad sa paningin ni Wina. Ang liwanag na nagmumula sa diamante ay tumama at kumislap sa mga luhang biglang namuo sa mga mata ng dalaga. Ang malamlam na liwanag mula sa post ng kalsada ay tila naging isang malaking sikat ng araw na nakatutok sa kanila. Nakaluhod si Santiago, hawak ang kumikinang na diamante. Ang mga matang, madalas mag-utos sa mga mahahalagang board meeting, ay ngayon puno ng pagsusumamo at malalim na pagmamahal. Wina, hayaan mo alagaan ko kayo ng nanay mo habang buhay. Madamdaming alok ng bilyonaryo. Marry me. Let me give you the world that you truly deserve. Umapaw ang mga luha sa mga mata ni Wina. Ito ang pangarap ng bawat babae. Isang lalaking handang ibigay ang lahat, isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, at isang takas mula sa panghabang buhay na kahirapan. Ngunit sa halip na tumango, umiling si Wina. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Santiago at, sa pamamagitan ng isang banayad na pagtulak, tahimik niyang isinara ang maliit na pelus na kahon. Mahal kita, Santiago. Mahal na mahal. Nanginginig, nuit buo ang loob na wika ni Wina. Pero hindi ko matatanggap ito ngayon. Natigilan si Santiago. Isang matinding gulat ang dumaan sa kanyang matipunong muka. Handa na siyang ibigay ang lahat ng yaman niya, ngunit siya ay tinanggihan ng babaeng wala ni isang kusing. Hinaplos ni Wina ang pisingin ng lalaki. Tinitigan ng diretsyo ang mga naguguluhang mata nito.
Ayaw kong pumasok sa pamilya niyo bilang isang babaeng tindera ng mais na sinagit ng isang bilyonaryo. Kung tatanggapin ko yan ngayon, laging iisipin ng lipunan na tama ang tiyahin mo. Na pera mo lang ang habol ko. Gusto kong bumuo ng sarili kong pangalan. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Para sa araw na magpakasal tayo, pantay tayong nakatingin sa isa't isa. Hindi dahil may utang na loob ako sa'yo, kundi dahil karapat-dapat ako para sa'yo. Ang gulat sa mga mata ni Santiago ay dahan-dahang natunaw at napalitan ng isang napakalalim na pag-unawa. Tila ba mas lalo siyang nahulog sa babaeng nasa kanyang harapan? Tumayo ang bilyonaryo at mahigpit na niyakap si Wina. Ipinatong niya ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ng dalaga. Dinarama ang bawat pintig ng matapang nitong puso. Isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi niya ito iiwan. Maghihintay ako, kahit gaano katagal. Bulong ni Santiago, ang boses ay puno ng walang hanggang paggalang. Dahil ikaw lang ang babaeng ginusto kong luhuran. Take your time to conquer the world, Wina. I will always be your proudest audience. Kinabukasan, nagbalik si Wina sa maalikabok na terminal. Gamit ang maliit na naipon na inutang niya sa isang kooperatiba, bumili siya ng isang bagong kariton para sa kanilang inihawan. Mabigat ito at mahirap itulak, lalo na sa hindi pantay na kalsada. Habang pinagpapawisan siya sa pag-usad, isang malaki at pamilyar na kamay ang biglang humawak sa bakal na hawakan ng kariton. Walang pakialam sa mga nagtitingin ng pasahero at driver ng jeep, hinubad ni Santiago ang kanyang mamahaling suit jacket. Tiniklop niya ang manggas ng kanyang puting polo, inilantad ang kanyang matipunong braso, at buong lakas na itinulak ang kariton ni Wina patungo sa magandang pwesto sa kanto. Wala siyang pakialam kung mansahan ng uling ang kanyang damit o kung pagmasdan siya ng mga ordinaryong tao. Para sa kanya, ang pagtulak sa pangarap ng babaeng mahal niya ay mas dakila kaysa sa anumang malaking negosyo sa kanyang opisina. Tinitigan ni Wina ang abalang kalsada. Sa paligid nila ay mga naglalakihang fast food chains at sikat na kainan ng mga mayayamang negosyante. Isang katanungan ang tahimik na namuo sa kanyang isip. Sapat ba ang kanyang tapang at ang lumang recipe ng kanyang ina upang mabuhay ang kanilang munting negosyo sa gitna ng mga higanting kalaban sa industriya? Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng dahon sa ihip ng hangin. Sa isang sikat at malawak na commercial avenue sa Makati, isang malaking ribbon-cutting ceremony ang kasalukuyang nagaganap. Ang isang dating maliit at mausok na kariton ay pinalitan na ngayon ng isang malaka, moderno at maaliwalas na restaurant na may pangalang Chayong's Inihaw na nakalimbag sa malalaki at ginintuang letra. Ang mainit at matamis na amoy ng inihaw na mais na pinahiran ng mantikilya at espesyal na sarsa ay sumasayaw sa hangin, humahalimuyak at nang-aakit sa bawat taong dumadaan sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng tindahan. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating babaeng nakayuko at nagpapaypay ng uling sa gilid ng maalikabok na kalsada ay kilala na ngayon bilang presidente at CEO ng Chayong's Food Corporation na mayroong 5 naglalakihang sangay. Pumasok si Wina sa VIP lounge ng isang sikat na bangko sa Makati, nakasuot ng isang eleganteng beige na pantsuit na bumabagay sa kanyang kumpiyansa at kapayapaan ng isip. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang mga paa. Nandito siya upang pirmahan ng isang malaking kontrata para sa pautang na gagamitin sa pagpapalawak ng kanyang negosyo sa buong bansa. Ang bank manager ay panayang ngiti at pag-aasika, so sa kanya, labis na natutuwa na makuha ang account ng pinakasikat na food chain ngayon sa syudad. Upang masimulan ng formal na pagpupulong, tumawag ang manager ng isang assistant upang maghatid ng maiinom para sa kanilang pinakamahalagang kliyente. Bumukas ang pinto ng VIP room. Isang lalaking nakayuko, nakasuot ng medyo kupas na uniforme, ang pumasok habang bitbit ang isang tray ng kape at malamig na tubig. Halata sa kanyang mabagal na pagkilos ang bigat ng mga pinagdaanan sa buhay. Nang lapitan niya ang mesa upang iserve ang inumin, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin upang batiin ang kliyente. Napatigil ang lalaki.
Nanlaki ang kanyang mga mata na tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Nabitawan niya ang hawak na tray at ang pagbagsak ng baso at pagkalat ng malamig na tubig sa makintab na sahig ay bumasag sa tahimik na atmosfera ng kwarto. Wina? Nanginginig at basag na boses ni Renato. Ang lalaking dating nakasuot ng mga mamahaling suit, ang lalaking nangutya sa amoy ng kanyang pawis, at ang lalaking nagtangkang nakawin ang huling danggal ng kanyang ina, ay isa na ngayong hamak na assistant na nagsisilbi ng kape matapos makalaya mula sa kulungan at mahirap pang makahanap ng matinong trabaho. Tinitigan ni Wina si Renato. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala ring bakas na paghihigante o pagnanais na ipamuka ang kanyang tagumpay. Ang nakita lamang ni Renato sa mga mata ng dating nobya ay isang malamig at dalisay na awa. Isang reaksyon na mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Naalala ni Renato ang kanyang sariling mga salita noon, na kailanman ay hindi makakapasok si Wina sa kanyang mundo. Ngayon, ang kanyang sariling bangko ang nagmamakaawa upang makapasok sa mundong binuo ni Wina. Humingi ng paumanhin ang bank manager sa naging kapabayaan ng kanyang tauhan at akmang sisigawan si Renato. Ngunit itinaas ni Wina ang kanyang kamay upang pigilan ang manager. Kalmadong kumuha si Wina ng isang malutong na 500 piso mula sa kanyang pitaka at maingat itong ipinatong sa gilid ng mesa, hindi kalayuan sa natapong tubig. Pakipunasan na lang ang mesa, Renato. Magalang, ngunit walang emosyong utos ni Wina. Hindi man lang tinaasan ng boses ang lalaki. May pirmahan pa kami ng manager mo. Wala nang mas isasakit pa sa ego ng isang lalaki kaysa sa tuluyang mawala ng halaga sa paningin ng babaeng dati ng inalipusta. Yumuko si Renato. Pilit na kinakagat ang kanyang labi upang pigilan ang pag-iyak ng kanyang nagugutay-gutay na pagkatao, habang pinupunasan ng sahig sa paanan ng babaeng kailanman ay hindi na niya maabot. Matapos ang matagumpay na pirmahan, lumabas si Wina ng bangko na may magaan na dibdib. Nakangiti siyang naglakad, ngunit may isang maliit na katanungan na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Sa lahat ng mahahalagang sandali ng kanyang negosyo sa nakalipas na 2 taon, laging nakabantay sa tabi niya si Santiago. Ngunit na yon, sa pinakamalaking araw ng kanyang kumpanya, ni isang anino o mensahe mula sa bilyonaryo ay wala siyang natanggap. Nasaan ang lalaking ng ako magiging pinaka-proud niyang audience? Paglabas niya sa malalaking pintuang, salamin ng gusali, tumambad sa kanya ang isang pambihirang tanawin. Mula sa tuktok ng hagdanan ng bangko hanggang sa bangketa, may isang mahabang linya ng mga sariwa at mapupulang talulot ng rosas na nakalatag sa sahig, tila isang pulang karpet na nag-aanyaya sa kanya na sundan ang dulo nito patungo sa isang pamilyar na itim na sasakyan. Ang mga pulang talulot ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin, naghihintay sa bawat hakbang ng kanyang mga paa. Sinundan ni Wina ang landas ng mga pulang talulot na nagdala sa kanya patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Nang bumaba siya sa destinasyon, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Wala na ang maalikabok, magulo, at mausok na terminal ng jeep na naging saksi sa kanyang mga paghihirap. Pinalitan ito ng isang maaliwalas na maliit na parke na papalibutan ng mga namumukadkad na bulaklak at maiinit na ilaw. Sa pinakagitna nito, nakatayo ang isang malinis at inayos na lumang kariton ng inihaw na mais, ang eksaktong kariton kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pangarap at pakikibaka. Sa tabi ng kariton, nakatayo ang isang lalaking hindi kailanman bumitiw sa kanyang pangako. Hindi nakasuot ng mamahaling bilyonaryong suit si Santiago. Suot niya ang simpleng puting polo na ginamit niya nung unang beses siyang umupo sa maruming bangko upang kumain ng mais at punasan ang mga luha ni Wina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding pagmamalaki habang pinagmamasdan ang babaeng dating nakayuko na ngayon ay isang matagumpay na CEO. Dahan-dahang lumapit si Wina, hindi mapigilan ang pangininig ng kanyang mga labi at ang pagsit ng kanyang mga mata sa labis na emosyon.
Sa halip na maglabas ng isang malaking diamante tulad ng ginawa niya 2 taon na ang nakalipas, isang formal na brown folder ang iniabot ni Santiago. Pagbukas ni Wina ng folder, tumambad sa kanya ang isang lifetime franchise contract. Ang kontratang ito ay hindi para sa isang negosyo, kundi pag-angkin sa puso at buong buhay ni Santiago de Vera. Sa ibabang bahagi ng papel, kung saan nakalagay ang presyo ng prangkisa, may nakasulat na halaga, ₱1. Tinupad mo ang pangako mo. Binuo mo ang sarili mong imperyo nang walang hinihinging tulong sa kahit kanino. Malambing na wika ni Santiago. Ang boses ay nag-uumapaw sa walang hanggang pag-ibig at paggalang. Ngayon, pantay na tayo. Wala na tayong utang na loob sa lipunan. At walang sinuman ang pwedeng magsabi na binili ko ang pagmamahal mo. Kaya, Miss CEO, pwede ba ako mag-apply bilang asawa mo? Umapaw ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ni Wina. Wala siyang binanggit na anumang salita. Ang kanyang isinagot ay isang mahigpit at nangungulilang yakap na pumulupot sa leeg ng lalaki. Ganting yakap na kasing higpit ang ibinalik ni Santiago. Pilit na pinag-iisa ang kanilang mga puso na matagal naghintay sa tamang panahon. Habang nakayakap sa isa't isa, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa hanay ng mga taong nanonood. Si Doña Consuelo. Dahan-dahang naglakad ang matriarka ng mga de Vera, hindi patungo kay Wina, kundi patungo kay Rosario. Sa isang kilos na kailanman ay hindi inasahan ng sinuman mula sa isang mataas at aroganteng pamilya, yumuko ng bahagya si Consuelo bilang tanda ng pagrespeto. Inilabas niya ang pamilyar na tseke na may nakasulat na ₱1 at ibinalik ito kay Rosario, kasama ang isang sinsero at payapang ngiti ng paghingi ng tawad at buong pusong pagtanggap. Upang basagin ang huling pader ng hiya at ilang na namamagitan sa dalawang pamilya, kumuha si Rosario ng isang bagong lutong inihaw na mais mula sa nakasinding baga. Gamit ang kanyang mga kalyadong kamay na nagtaguyod sa buhay ni Wina, hinati niya ang mais sa 2 at masayang inabot ang magkabilang piraso kina Santiago at Wina. Ito ang pinakasimpleng salo-salo, ngunit ang pinakamatamis na pagdiriwang ng isang pamilyang tuluyan ng nabuo. Ang masigabong palakpakan at masayang hiyawan ng mga dating kapitbahay at kasamahan sa terminal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, pinupuno ang hangin ng wagas na pagdiriwang. Wala nang panganib na nagbabanta, wala nang pang-aapi at luhang itatago sa likod ng ulan. Tumingala si Wina habang hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang bilyonaryo. Ang kalangitan sa itaas ay asul na asul, malinaw at walang kahit anong anino ng makapal na ulap. 5 taon na ang nakalipas mula nang tuluyang magbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Wina. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay nagbibigay ng mainit at gintong liwanag sa mukha ng babaeng, minsan ay naging biktima ng pang-aalipusta. Nakaupo si Wina sa isang silyang gawa sa yantok sa balkona ng kanilang rest house, pinagmamasdan ang tahimik at payapang pag-alo ng dagat. Mula sa kanyang likuran, isang pamilyar at malapad na dibdib ang sumandal sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ni Santiago, ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat at sabay nilang pinanood ang isang maliit na batang lalaki, ang kanilang 3 taong gulang na anak, na masayan tumatakbo patungo sa bukas na mga braso ng lola nitong si Rosario. Napag-iti si Wina. Dito niya nahanap ang sagot sa matagal na katanungan ng kanyang kaluluwa. Ano nga ba ang anyo ng tunay na kapayapaan? Nasa probinsya man sila para magbakasyon, ang pangalan ng kanyang kumpanya na Chayong's Food Corporation ay patuloy sa pag-usbong sa buong bansa. At sa kabilang dako ng malayo at maingay na lungsod ng Maynila, sa isang luma at tumutulong barong-barong, nakaupo sa dilim si Lourdes. Hawak ng matanda ang isang kupas na litrato ni Renato na hanggang ngayon ay binubuno pa rin ang sentensya sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Pinatawad na ba ni Wina ang mga taong sumira sa kanya? Oo. Pinatawad niya ang mga ito hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong o pagbabalik sa kanila sa kanyang buhay, kundi sa pamamagitan ng tuluyang pagbitaw sa pot. Ang kapatawaran para kay Wina ay
ang hindi na paglingon pabalik. Iniwan niya ang mga ito upang pagdusahan ang sarili nilang karma at usigin ang sarili nilang konsensya, habang siya ay patuloy na humahakbang patungo sa liwanag. Hinaplos ni Santiago ang buhok ng kanyang asawa. Iniisip mo na naman ba kung gaano tayo kaswerte? Malambing na bulong ng bilyonaryo. Umiling si Wina at inilapat ang kanyang palad sa mainit na kamay ni Santiago. Hindi tayo swerte, mahal ko. Ipinaglaban natin ang kung anong meron tayo ngayon. Sa sandaling iyon, nagniningning ang isang malinaw na aral na maiiwan sa puso ng sinumang nakasaksi sa kanyang kwento. Natutunan ni Wina at ipinakita niya sa buong mundo na ang halaga ng isang babae ay kailanman hindi masusukat sa apelido o sa kapal ng pitaka ng lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Ang tunay na yaman ng isang babae ay nakatanim sa kanyang kakayahang bumangon mula sa putikan kung saan siya itinapon, sa kanyang paninindigan na hindi kailanman isanla ang kanyang dangal kapalit ng utang na loob, at sa kapangyarihan ng kanyang mga kalyadong kamay na kayang magtayo ng sariling imperyo mula sa isang abang inihawa ng maes. Binuhat ni Santiago ang kanilang tumatawang anak at lumapit kay Rosario upang sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay para sa hapunan. Tumingin si Wina sa kalangitan. Wala ng unos, wala ng bagyo. Mula sa abo ng mga nasunog na pangarap, isang maganda at matibay na pag-ibig ang tuluyan ng namukadkad. Hindi dahil may isang prinsipeng sumagip sa isang mahirap na dalaga, kundi dahil may isang reynang iniligtas ang kanyang sarili at piniling ibahagi ang kanyang kaharian sa lalaking rumespeto sa kanya ng buo.